Hello, isang magandang araw sa inyo na tumatangkilik ng Everyday Economics. This is Alvin Ang, your Everyday Economist. Maraming salamat po sa inyong mga tanong at mga iba't ibang suggestion and comments na nakita ko po dito sa YouTube channel. Maraming salamat po dyan. And ngayong araw na to, we are going to answer one of those questions na naibigay at naitanong sa akin ng mga isang nanood ng channel na to. Sabi niya, bakit hindi na lang mag-print ng pera ang gobyerno para sa lahat? Isang napakagandang tanong sa sitwasyon na kinalalagyan natin ngayon. Kasi po, marami po nagsasabi, marami pa pong hindi nakakuha ng kanilang support sa pamahalaan. Kasi wala silang identification or verification. Ang simpler way daw, bigyan na lang natin lahat ng pera. Mag-print na lang ng pera para sa lahat, bigay, tapos. Di ba? Efficient, faster. No? So, ganun na ba kadali yun? Ganun na ba kasimple? Mukhang hindi po ganun lang. No? Marami po tayong kailangang alamin, technical part, at higit sa lahat, mag-umpisa po tayo sa history. Maintindihan po natin yan kapag naintindihan natin yung history ng pera. Bakit nga ba tayo may pera? Saan ba siya nanggaling? At ano ba ang mga gamit niya before at ngayon? Okay? So, let me walk you through a little bit of history. No, nung una pong mga panahon, ang mga tao po, simple lang ang pangangailangan. Pagkain, basic clothing, tools nila sa kanilang hunting, sa paggawa nila ng bahay. No? Ang tinatawag sa kanilang economy ay subsistence economy. Yung tipong kung ano lang yung kailangan mo for today, yun lang ang gagawin mo. Yun, maghahunting ka, nakakainin mo for today. Manghuhuli ka ng isda, nakakainin mo for today. No? So, hindi ka kailangan mag-store kasi wala ka namang ref. No? Masisira lang. So, ibig sabihin, basic needs for the day lang ang kanilang kinabubuhay. Eventually, yung subsistence economy nag-improve kasi dati nakakapag-atay sila ng hayop, nakita nila na pwede nilang gamitin ng yung mga balat nito into clothing, shoes, etc. So, dumating ang panahon na nakakaipon na sila ng mga damit, no? Or may mga bagay na silang nagagawa at napapadami. So, isang araw, halimbawa, may isa akong kaibigan dito na ibibigay sa inyo example. Siya ay isang naghahanap ng hahunt siya ng pagkain. Wala siyang nakita. So, nakita niya, yung kapitbahay niya, pabalik na, may dalang 10 isda. Sabi niya, wala akong kakainin, pero siya may 10 isda. Hindi naman niya mauubos yun. No? So sabi niya, ipagpalit ko kaya itong extra sandals ko sa kanyang 5 isda. Right? Tinanong niya yung kapitbahay, pumayag. So nagkaroon sila ng tinatawag na barter. Nag-trade sila. Right? So madali po yun, no? You can trade one pair of sandals for 5 salmon. Pwede po yun. Okay. Now, madali po yan kasi lahat ng bagay isipin natin may tinatawag na use value at may exchange value. Ano ba yung use value? Lahat ng bagay po may purpose, no? So yung sapatos, ang purpose ng protektahan ng paa mo, magamit sa iyong mga pagporma rin, pwede rin, no? Pero protection yun. Yung pagkain, ang purpose nun, yung isda is kainin. Pero meron din silang exchange value kasi kung meron kang hindi mo na kailangan, for example, yung damit, hindi mo na kailangan yung isda, pwede mo siyang ipagpalit sa ibang bagay na kailangan mo. So, since lahat ng bagay may use value at meron din siyang exchange value, pwede po tayong mag-trade o mag-barter, magpalitan, no? So, ngayon po, sa panahon natin, somehow, no, sa pagkakaalam ko, meron pa nito sa Zamboanga area, no, between Malaysia and the Philippines, so sa southern part, barter, nagpapalitan. No? Pero ang sistema po nito, equal valuation po kayo. Kaya lang, madali po yan kung maliliit na bagay ang pinagpapalit. Pero paano kung mas madami ng kailangan mong isda? Ilang sandals ang kapalit mo? No? At ikaw naman na sandals, nagpapalit ng sandals, gaano kadaming isda ba talaga ang kakailanganin mo in the future? So, iba't ibang bagay, iba't ibang value. So, 5 sandals ba? Ang equivalent niya ba ay kung ibang pagkain naman, isang baka?
So, yun mga katanungan, nagiging komplikado. So, nag-mature po ang society, nagkaroon ng after barter, nagkaroon ng tinatawag na commodities exchange. So, hindi na sila nagbabase doon sa produkto mismo, kundi meron nga yun silang parang ginawang commodity as payment. So, using salt, seeds, cattle, o mga hayop, no? Yun ang naging solution nila, yung commodities. Pinagpapalit-palit nila yung mga bagay. Pero ang pambayad nila, imbis na exchange, kundi meron silang commodities na ibinapalit. Ang problema sa mga commodities is over time, ito ay nasisira, perishable. So, hindi mo siya pwedeng i-imbak ng madami. Kung nag-imbak ka ng madaming asin at umulan, nabasa, matutunaw yun, magiging tubig yung portion. No? Right? Yung seeds, pag matagal na po na inipon natin yung mga seeds na yan, nabubulok. No? At hindi mo tinanim. Ganon din yung cattle, tatanda, baka mamatay. Right? So, hindi mo pwede. So, nakapag-isip po ng bagong kaparaanan. Ito naman pa ay precious metal. So, based on weights. So, dahil rare po ang ginto, rare ang silver, so precious metal, mahirap kunin. So, yun ang pinanggalingan ng tinatawag na precious metal. Ngayon, ito po ngayon ang ginagamit nilang representative money. So, the more gold you have, the more precious metal, the richer you are. Kaya diyan din nag-umpisa yung mga trading ng iba't ibang bansa. Gusto nilang kunin yung mga bansa dito sa Asia kasi at sa Americas kasi may ginto. Kasi yung mga Europeo naisip nila maraming ginto, mas mayaman. Okay, so nung time na yan, adventurism ng mga Europeans, one of the centers of commerce is Italy and primarily Venice. No? Nandoon yung center of commerce. Yung mga Venetian traders no? In the Middle Ages. Nandoon tong picture na nakikita nyo ngayon, itong painting, dinedepict niya yung isang table. No? In Italian, the word banca is table. No? Hindi po bangka na sinasakyan sa tubig, bangka. Kung saan natin dinerive yung word na bangko. No? Kasi doon po nakatambay yung mga trader na yan. Ano ba ginagawa ng mga traders na yan? Kasi meron po na marami silang ginto, marami silang precious metals. Gusto nila pang mag-risk, mag-invest, maghanap ng ibang pagkakitaan sa ibang lugar. Hindi naman nila pwedeng dalhin yun dahil nanakawin or risky. So, they're depositing it. No? Dinideposit nila dun sa bangka ng mga yon, no? Sa bank table ng mga taong ito na mga naging bankero, naging bankers, no? So, doon nila nilalagay at in return, yung mga bankers nag-i-issue ng notes na sinasabi na meron kayong deposit of let's say 1 kilo of gold dito sa bangka ko. Yan. So, ganun po yung pinag-umpisahan ng unang mga bangko. Nag-certify lang sila, deposit sila ng mga kayamanan ng mga traders na nag-i-invest at nagpupunta pa sa ibang lugar. Eventually, yung mga notes na yan, yung bawat mga bangka na yan, naging bangko. At yung mga bangko na yan, sila ngayon ay nag-i-issue na ng mga papel, no? Sinasabi nila, oh, ito, let's say si David Ang, meron siyang dinipositong 1 kilong ginto sa akin sa Bangko de Ang. No? So, dahil meron siyang ganon, anytime na babalik siya, papakita lang ni David yung kanyang papel na certificate. Yun ang nagiging notes, no? Bank notes ng panahon na yon. So, dumami po yun dahil marami pong transaksyon na gano'n at naging malaya na yung komersyo, marami na pong taong nag invest nagkaroon na po tayong tinatawag na representative money. No? So, nire-represent yung papel na yon ng kayamanan na nakatago doon sa mga bangko. At itong mga bangko, nag-issue na ng kanilang sariling pera. No? Yun yung unang-unang mga pera. Papel lang po yun na certificate or promissory note. Okay? Eventually, dumating ang panahon na ang dami-dami na pong bangko na kanya-kanya po nag-i-issue ng notes. At hindi naman po sila lahat tinatanggap sa iba't ibang lugar, kundi kung saan lang taga doon lang yung mga taong na bangko na yon, sa mga bayan lang na yun tinatanggap yon kasi doon lang sila kilala. So, para ito ay ma-simplify, noong 1920, ito pa lang nagkaroon ng official
na ang Bank of England, sabi niya, huwag na kayong mga bangko gumawa ng pera na papel. Kami na, ang state na ang gagawa ng papel para acceptable sa lahat. Diyan po yung tinatawag na unang national banknotes. Ano? Kaya dahil dyan, ang money, nagkaroon po siya ng simplify niya po maraming bagay. Una, naging medium of exchange siya. No? So, hindi mo na kailangan magdala ng 5 baka para ipalit sa isang bagay na halimbawa, isang bahay. So, hindi na kailangan. Na-reduce na yung transaction cost kasi meron ng pera na nagpa-facilitate. Pangalawa, nagkaroon ka na ng unit of account. Hindi mo na kailangan tansyahin ilang manok ang kailangan kong patayin para makabili ako isang kilong bigas or isang sakong bigas. No, it's no longer that standard na. May 1 peso, $1, 1,000 yen, diba? 1 euro, may standard na value. So, doon ngayon tayo itatansya based on standard value. At panghuli, money became a store of value. It allows us to store or save purchasing power. So, kung marami kang pera, actually, hindi ka maraming physical na pera. Kung marami kang physical na pera, marami ka rin kakayanang mamili ng kahit na ano. Yun ang nagagawa nun. Kasi you can exchange that physical money to many other goods and services. So, yun po ang convention na nagawa ng pera sa atin. Okay, this is an example of Philippine money printed in 1998 representing our 100 years of independence, no? 100,000 pesos. Totoong pera po ito. It's already demonetized. You can see the original at the central bank. No? So, papaalala lang sa atin na yan ngayon ang pera. No? Medium of exchange, unit of account, store of value. 100,000 is a lot of purchasing power. Diba? Isang papel, pag binayad mo yan sa jeep, magagalit yung jeepney driver sa'yo. Akala niya binibili mo, nagda-down payment ka ba ng jeep? Di ba? At kung motor nga, pwedeng bumili yan ng ilang motor. Di ba? Sa isang papel. So that is the meaning of purchasing power, storage of value. Okay? Now, meron pong nangyari pa in the after England started printing its own money for the country, nagkaroon tayong tinatawag na fiat money. Ano naman tong fiat money? Fiat money now is the money that we have today. No? Yun yung tatlong klase ng kanyang function. Pero meron pa po siyang nagawa. Una, exclusively printed by government. So we cannot print our own money. You can try to print sa printer mo ng pera, pero walang tatanggap niyan kasi hindi yan legal tender. Only the government printed and issued money is legal tender, acceptable the whole country and also to some countries where we have exchange agreement, pwede siyang convertible to other currencies and it's no longer based on any precious metal or representative. So, ibig sabihin, hindi na siya base kung ano yung meron ka sa vault mo. Base na siya sa tiwala sa gobyerno because the government decreed that this is money printed, this is money owned and utang ng pamahalaan sa iyo. So that means it also depends on our acceptance of that money. So lahat po ngayon tayo may nag-accept ng fiat money, right? And the government decides how much money it will need to print, no, based on the needs of the economy. Ganun pa rin. No, although hindi na siya base sa precious metal kung gaano kadaming ginto or pila kang meron ka sa vault. No, it's no longer based on, but it's based kasi yung gold and silver represents value. No, so the banks represents value in the way that yung pera nandoon, ang equivalent nun ay kakayanan ng ekonomiya to produce. No? Kailangan may equivalent siyang pinoproduce. Hindi siya pwedeng mag-print ka lang ng pera pero walang aktibidad, walang economic activity. Kailangan may equivalent siyang economic activity. Sa Pilipinas, yan ay trabaho ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? At para maintindihan pa natin na yung pera ay tulad ng kahit anong bagay na may supply and demand. No, ang pera po may supply at may demand din.
Dahil may supply and demand, may presyo siya. Ang presyo po ng pera ay interest rates. Last week, pinag-usapan natin exchange rate. Ang presyo po ng exchange rate ng peso at ng dollar na pinagpapalitan dahil may supply at may demand, exchange rate. Sa pera naman, yan po ay interest rates. Bigyan ko po kayo ng chart dito. No? Sa atin pong regular supply and demand, X po yung form. Bakit X? Kasi yung supply is uh, incentivized by the profit of the producer. In the case of money, ang exclusive lang na nagpiprint ng pera ay central bank. So dahil exclusive sila nagpiprint ng pera, wala silang profit motive ang mag-supply kundi mag-supply ng pera para sa ekonomiya. At kaya ganon, fixed lang siya eh. So in this case, in this example, 10 trillion is fixed. Alright? At 10 trillion, pero yung demand for money, pababa pa rin. Bakit ganon? Kasi may mga tao na kailangan ng pera, so kahit mahal ang halaga niya, diba, yung nangungutang, yung walang-wala, kahit mataas ang interest, uutangin siya kahit mataas. Pero konti lang naman yung ganon. Yung nakararami, ang kailangan nilang pera, mababa yung value, yung price niya para magamit nila for economic activity. So, mas mababa ang presyo ng pera, mababa ang interest rate, mas maraming economic activity ang magagawa. Tingnan po natin, halimbawa, inisip ng central bank, babaan ko kaya yung supply ng pera kasi ang economic activity mabilis masyado. So, pag binabaan po nila yan, ano mangyayari? Ang interest rate po tataas. So, dati 5 lang, nagiging 9%. Kung ito naman ay dadamihan niya, ang interest rates naman ay bababa to 2%. So, nakita natin na sa paggalaw ng supply ng pera, pag tumami papunta sa kanan, from 10 trillion, 15 trillion, ang epekto niyan, bababa ang interest rate. Ganyan po ang ginawa ng Bangko Sentral natin ngayon. Binaba nila yung pinadami nilang supply ng pera, kaya bumaba ang interest rate ngayon. Okay, mami, explain ko po paano nila ginawa yan. So, paano ba nalalaman ng central bank kung tama na ang pera sa ekonomiya? No? Ito magandang tanong. Tanong mo sa sarili mo, lahat ba na pera na hawakan mo mula noon nakabalik na sa'yo? No? Kasi yan po ay palatandaan na yung pera na umiikot sa sistema natin ay may chance ang makabalik sa'yo. Kung very active yung economy, mabilis, maraming activity. Pero kung ang perang ginastos mo ay napunta sa isang nagtitipid, napunta sa bangko, natago, hindi na makabalik sa'yo. Di ba? Kasi kung halimbawa, pwede natin gawin, bawal lang sa Pilipinas to, no? Kung pwede nating markahan yung pera, siguro, pwede mo lagyan ng palatandaan man lang. Pero mahirap na dahil lang sa dami ng gumagamit, malabong makabalik sa'yo. Pero halimbawa lang, natandaan mo na itong pera to ginastos mo, nakabalik sa'yo after 1 month. Aba, ang bilis umikot ng pera. Nagpapakita lang noon na medyo tama yung supply ng pera kasi may ikot nakakabalik eh. Diba? Ibig sabihin, mabilis ang takbo ng ekonomiya. Tamang-tama lang. No? So ngayon, pwede mo ngayon padamihin yan, yung supply, or pawasan. Paano ginagawa ng central bank yan? Ito yung isang palatandaan, tinatawag na M3 or money supply as a percent of GDP. Gaano karaming pera ba ang meron sa buong ekonomiya at gaano kalaki yung nagagamit ng ekonomiya? Noong 2001, ang nagagamit lang ng ekonomiya ay mga 45% ng money. No? So yung money supply, 45% lang yung pera nagpapaikot dyan. Pero sa ngayon, umabot na siya sa 70% na ng ekonomiya. Ganong kadami ng pera umiikot sa sistema ng Pilipinas. Okay? Maganda ba yan o masama? Wala pong answer dyan na diretso. Ang pinagpapakita lang dyan, kung kailangan talaga ng ekonomiya ng pera, i-release po ng central bank yan para matulungan na mas marami pang negosyo, mas marami pang kita ang mga tao, matulungan ang ekonomiya natin. Okay? At paano ginagawa ng central bank yan? Meron pong tatlong kaparaanan. Uunahin ko po yung tinatawag na reserve requirements, no? Or the limit of the amount that banks are allowed to loan out. So, tingnan po natin. Ito pong mga nandirito po ay mga tipag na T accounts. No? Doon po sa mga nakakaintindi ng accounting, ito po ay asset liabilities. Asset sa left,
sa left, sa right liabilities. No? So, ang isang bangko, kapag nagbukas yan, tayo bilang depositor, nag-deposit let's say ng 100. Ngunit, ang inaalaw lang sa kanyang ipautang ay 80 ng central bank. Bakit? Yung 20 gagawing reserve. No? So, asset ng bangko yung loan. Liability niya yung deposit kasi kailangan niyang bayaran, ibalik sa yung pera. So, yung reserve naman na yan, no, yung 20 na yan, itatago sa central bank. Bakit? Kasi baka kung ipautang mo lahat yung 100 na deposito sa iyo, paano kung si depositor nagbago isip ba, i-withdraw ko na? Eh wala na. Naipautang mo na. Bank, magkasara yung bangko. That's why you need some reserves to help the central bank help you pay. So magungutang ka ngayon sa central bank pagdating ng panahon. Yung pangalawang way ng central bank to control money supply, yung tinatawag na open market operation. So, yung mga bangko, umuutang din yan sa central bank. Why? Kasi minsan, tulad ng example natin kanina, balikan natin yung kanina na example, 20 po yung kanilang reserves. Pero halimbawa, ang naibigay niya lang sa central bank ay 10. So, ano nangyari sa 10? Naipautang pa niya. Pwede po yun. Pero ang central bank, i-charge siya pautangin siya ng 10 pero with interest. Okay? Para hindi masyado siyang mag-release ng pera sa system. Kasi tanatatansya nga ng central bank yung pangailangan. Okay? So, hindi pwedeng masyado marami. Yung pangatlong way ng central bank sa kanilang pag-control sa money supply, ito yung tinatawag na buying and selling of government debts. Yung utang ng gobyerno, primarily known as treasury bills and treasury bonds. Kapag ang central bank, binibili niya yung mga utang ng gobyerno, ibig sabihin yung gobyerno kasi umuutang yan sa public, no? This will be a topic of our next session on fiscal policy, no? Yung umuutang siya sa public, pag umuutang ang government sa public, ah, sa lahat ng tao yon, no? Pero kapag ang utang na yan, hindi pumunta sa public, pumunta sa central bank, senyales po yon sa central bank na mag-print siya ng pera o bigay niya yung pera diretso sa gobyerno. Eh, yan po ang nangyari ngayon sa crisis na ito. Yung central bank uh, bought 300 billion worth of securities from the government to finance the economic stimulus against COVID. So, pumunta yung pera sa gobyerno, hindi sa central bank, no, para gamitin ng ating national government. Bakit kailangan natin control ang money supply? Natatandaan niyo may example pa rin ng pandesal. I like that kasi madaling maintindihan. No? Halimbawa, itong panaderia ni Maria can only produce 150 pandesals per day. Pero, yung mga tao dati, 150 lang ang binibili kasi ang pera nila tamang-tama lang. Pero halimbawa, binigyan sila ng ayuda ng pamahalaan, dumoble yung pera nila. Okay? So, ano nangyari? So, yung 150, ngayon ang gusto nilang bilhin ay 300. Pero 150 lang ang kaya niya i-produce ni Maria. So, therefore, ang magiging epekto niyan ay tataas ang presyo ng pandesal kasi yung isang tao dati na bumibili, ngayon dalawa na. Pero isa lang ang pandesal na pinag-aawayan nila. So, dapat ngayon, para makuha, highest bidder ngayon. Sino yung magbabayad ng mas mahal, sa kanya mapupunta yung pandesal. Hindi ba? Yung tinatawag dyan ay inflation. Demand pool inflation. This will also be another topic that I'll discuss para maintindihan natin. Inflation kasi comes in the supply side and the demand side. This one, pag nag-print ka ng pera, you create a demand pool inflation. People have more money, so they want to buy more. Okay? So, sa panghuling slide, ito yung tanong. Balikan natin yung tanong natin. Should government print more money? In a recession, kanina 150 in a normal, in a recession, you cannot even produce 50, only 25. Kung 25 lang ang output ng panaderia at ng halos lahat ng bakery, lahat ng factory, 25% lang ang output nila. Tapos binigyan mo ng pera lahat ng tao, marami silang pera, pero wala silang mabibili. Ano mangyayari? Tataas lang ang presyo. Mangyayari, pipila rin sila
Dahil may pambili sila, pero wala naman silang mabili. This is the reason why hindi tayo pwede basta-basta mag-print lang ng pera. Yung pera, kahit na tayo ay fiat currency system, kailangan base pa rin sa value. Kailangan muna, yan ang kailangan ng ekonomiya, yun lang ang ipoproduce. Hindi pwedeng mag-print ka na hindi naman kailangan ng ekonomiya. Kailangan yung need ng economy i-balance sa need ng lahat. So, yung saktong money supply for the needs of the economy. Right now, the economy is receding, lumiliit. So, dapat siguro hindi masyado maraming pera umikot sa system. No? So, in theory, yan po ang nakikita nating kasagutan sa tanong na yan. So, as I end, I'd like to give sabi po sa Ecclesiastes 6 to 7, verse 7, all people spend their lives scratching for food, but they never seem to have enough. Alam mo, sa totoo lang po, kahit naman po nung before this crisis happened, may ma-income po tayong marami at kakaya po nating bumili ng maraming bagay, parang kulang pa rin, parang may hinahanap pa rin tayo, lagi tayong kinakapos. Parang kahit na anong ipon, kulang. Why? Sabi na po na salita ng Diyos talaga kung kukulangin kahit sa pagkain, hindi po tayo na satisfy. Why? Because there is a vacuum in our hearts that only God can fill. So, dyan po dapat isipin natin na scarcity is always there, but comfort and satisfaction only can be found in God. And more importantly, you will only do that if you enjoy God first, so you can enjoy everything He has given you. So with that, I would like to end this session today. This has been your Everyday Economist, Alvin Ang. Aabangan ko po kayo muli sa ating mga susunod na mga discussions. And please continue to like and subscribe to our YouTube channel so that we can reach more people and help spread these learnings to many. Salamat po and God bless.